Kung saan nga may masarap ay dapat pinupuntahan. Yo mga kagamit, sa video na to ay pupunta kami sa San Felipe, Zambales. 4:30 AM kami umalis ng Las Piñas. At dahil wala kaming extra battery para sa camera, ay dito na kami nag-record papasok ng San Fernando, Pampanga. Sakto lang din yung naging alis namin dahil 1 PM pa kami mag-check-in. Paglabas namin ng Magliman ay huminto muna kami sa Shell dahil nagre-request ng stopover si Clarice. Ito na rin ang hudyat na kami ay papasok na ng Bacolor. Hindi rin kami nagtagal at tumuloy na sa biyahe. Hanggang sa narating na namin ang Olongapo City. Pagpasok nga ng Gapo ay may nadaanan kaming nag-checkpoint. Kaya masasabi mo rin talaga na safe sa lugar. Saludo sa ating mga kapulisan. Worth it talaga ang mahabang biyahe kapag makikita mo yung ganitong klaseng view. Marerefresh ka at sa sandaling oras ay para kang tumakas sa realidad. Dahil doon, hindi na namin namalayan na papasok na kami ng Subic. Isa pa sa nagpapasmooth ng biyahe ay dahil sa gamit naming intercom. Hindi nyo na kailangan magsigawan para lang makapag-usap. Sulit na sulit din to lalo na kung group ride ang gagawin nyo. Hindi kayo mahirapan sa coordination at pagkukwentuhan habang nasa daan. Freedcon baka naman. Pagkalabas ng Subic ay babaybayin naman namin ang bayan ng Castillejos. Pag-check namin sa oras ay meron pa kaming 1.5 oras. Kaya naman dumaan na kami dito sa 7-Eleven para bumili ng mga chicha at tatambay na rin muna kami sa McDo. Pagsapit ng 12:30 ay nagpatuloy na kami sa biyahe. Sakto na kasi natitirang oras para makarating sa destinasyon. Sa mga oras na to ay ramdam na namin ang init. Buti at may mga saglitan na kulimlim pampapresko. Habang patuloy ang biyahe ay nadaanan namin din itong view na to. Nasa personal ay aakalain mong edited o parang nilagay lang yung bundok sa sobrang ganda. Dito ay narating na namin ang San Narciso. Bago nga pala to guys ay dinaanan muna namin ang bayan ng San Marcelino. Hudyat ito na malapit na kami sa destinasyon namin. Ang pupuntahan nga pala namin ay ang Sepik Blue Beach Resort. Di namin napansin na lobat na pala yung camera. Nagulat na lang kami nang biglang nag-stop recording. Pagdating sa resort ay nagbihis na kami at nagpahinga habang nag-charge ng mga gamit. At nung okay na, nag-request nga ang GF ko na videohan ko daw siya. Sabi ko sige, ako ang bahala. Ayan nga at nagmalayuman drone pa. Wala na kami sinayang ng oras at pumunta kami sa reception para sabihin na mag-aarkila kami ng ATV. Demure. Nasabi na ba sa inyo yung price ko to? Ayos ba? 100 daw ko. Wala. Ayan, nire-ready na ni Kuya. At pag alis niya, naalala ko wala sa bundok nito kaya nahirapan ako paandarin. Nang mapaandar ko, sabi ko kay Clarice, hindi ko siya isasakay. De, joke lang. Enjoy na muna namin tong moment. At ayan, pinag-drive ko siya. Kitang-kita sa reaction niya ang intense ng pagdadrive. Kaya sabi ko, angkas niya ako para maranasan ko maging OBR niya. Kaso lang, nabalaho kami at bigla na lang siya umayaw. Ako na ang gumamit at sabi ko sa kanya, iikutan ko na lang siya. Kaso, ilang ikot lang nang hina ako. Sinabihan ko siya, kailangan ko ng pampalakas. At ayan, malala talaga.
Tamang enjoy nga lang ako sa pag-drive. At nung binalikan ko siya, ay mag-picture na daw kami. Kaya pinarada ko na to at dali-dali na akong bumalik. After ng photoshoot ay bumalik na kami para i-enjoy yung pool. Kaming dalawa nga lang yung guest nung araw na to, kaya naman talagang sinulit namin. Nag-decide kasi kami na wag na maligo sa dagat. Malakas din kasi yung alon dahil mag-high tide na. At isa pa, baka mapagkamalang kaming Shokoy at Sirena. Napagod na ako maghawak. Kaya sinet up ko na dito yung camera at nag-request siya na mag-dive ako. Sabi ko, isa lang at baka maubos yung tubig. Inabot na kami ng gabi kaya nag-order na kami ng dinner. After kumain, syempre Netflix and chill na. Nakalimutan ko kung anong title yung pinanood namin. Ang naalala ko lang horror yung team. Pagtapos namin manood ay natulog na rin kami. Paggising ay dito kami tumambay sa labas ng room para magkape. At pagtapos ay nag-almusal na rin. Grabe, ang sarap kapag ganito yung pwestuhan mo. Bumalik kami sa dalampasigan at sabi ko try namin yung slow-mo para dramatic. Sheesh! Ine-enjoy na lang talaga namin yung view at tunog ng alon ng mga oras na to bago kami umuwi. At yun, nag-ready na kami at bumiyahe na pauwi. Dito ay may nadaanan kaming tulay na puro lahar. Di ko sure kung ito pa rin ba yung lahar na dulot ng pagsabog ng Pinatubo taong 1991. Dito ay ibang daan nga yung binaybay namin dahil base kay Google Map ay may kahabaan ng traffic sa dinaanan namin papunta. Pagpasok ng Gabo ay nadaanan namin ulit tong view. Kaya naman, sinamantala namin at huminto saglit para pagmasdan ito. Hindi talaga nakakasawang titigan ng ganda, para bang tinatawag ang atensyon mo. Habang nasa biyahe, hindi kami mapag-decide kung saan kakain. Bahala na kung saan na lang talaga abutan ng gutom. Hanggang dito na nga kami napadpad sa Jollibee sa Malolos. Madaming tao nung time na to. Kaya pagkakain ay sumibat na kami para hindi na rin kami masyadong gabihin sa biyahe. Kaso lang, habang binabaybay namin ang daan ay unti-unting nararamdaman ang pagbigat ng trapiko. Buti na lang, pagdating dito sa crossing ay nakaraos na. Halos madilim na rin nang marating namin ang Balagtas. At pagdating ng Marilao, tuluyan nang nalobat yung camera. Paano guys, hanggang dito na lang muna. Salamat sa panonood. Gamit lang. Brit.